One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement Public service announcement. from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Dole at your service sa Bagong Pilipinas. Hatid sa inyo ng Department of Labor and Employment. Katuwang ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang Dole at your service sa Bagong Pilipinas. Ipagbibigay alam ang mga polisiya, programa, mga serbisyo at mabilis na tugon sa mga issue at problema sa sektor ng paggawa. Makabayang paglilingkod para sa kapakanan at proteksyon ng manggagawang Pilipino. Dole at your service sa Bagong Pilipinas. Dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Samahan ninyo ang DOLE sa pagtalakay at pagbibigay ng solusyon sa mga isyu at usapin sa larangan ng paggawa. Maraming salamat. Mabuhay
ang bagong Pilipinas. Magandang hapon, bagong Pilipinas. Muli na naman nating narinig ang mensahe po ng ating kalihim ng Department of Labor and Employment, Secretary Bienvenido E. Laguesma. Isang paalala ng patuloy na pagkilos ng DOLE para sa kapakanan ng bawat manggagawang Pilipino. Ako pong muli si Len Pineda ng Dole Information and Publication Service o IPS at ngayon ay June 27 o Hunyo 27. Samahan niyo po kami sa ika-24 na episode ng Dole at Your Service sa Bagong Pilipinas. Pakakasama pa rin po natin ngayong hapon si Carla San Diego Malabanan, ang OIC Division Chief ng IPS Media and External Relations Division para sa isa na namang mahalagang episode ng ating programa. Carla? Yeah, magandang hapon po, Director Len, at syempre magandang hapon po sa ating mga taga-subaybay at muli po tayong magsasama-sama para sa isa pong oras ng makabuluhang talakayan at mahalagang balita, kaganapan at impormasyon mula naman sa DOLE. Kami po ang inyong kaagapay ngayong Biyernes mula alas 3 hanggang alas 4. Dito lamang po yan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. DZRP 738 kHz po sa inyong mga AM dials at Radyo Pilipinas World Service sa ilalim naman yan ng Presidential Broadcast Service. Para po sa ating mga taga-subaybay, Dear Len, maaari pa rin po sila magpadala sa atin pong text lines kung meron po silang tanong tungkol sa trabaho. I-text nyo lamang po yung inyong mga concerns sa 0991-487-4554. At maaari din po kayong magkomenta sa aming social media live stream. Sabi nga po nila, comment down below lang po kayo. Dahil sa DOLE, walang imposible! So, ang kasama po uli natin mamaya lamang sa ating studio ay walang iba, kundi yan nagbabalik na si Officer in Charge Lailani M. Reynoso ng Bureau of Workers with Special Concerns. Kung last week po ang usapan natin yung pagsugpo sa child labor, ngayon naman po ay tungkol sa benteng bigas na para sa minimum wage workers. Ayan, ma'am, no? Napapanahon po talaga yung ating paksa po ngayong araw dahil nito lamang pong buwan yan, ma'am, nung inilunsad po yan ng ating pamahalaan po sa pangunguna po ni Presidente Marcos Jr. Pero bago po yan, ma'am, bago tayo pumunta sa napakagandang programa na yan, pakinggan po muna natin ang isang good news tungkol naman sa pagsuporta ng DOLE sa aral program ng Department of Education. Nag-uulat po mula sa DOLE IPS, John Lay Ordonez. DOLE at DepEd nagkasundong magtulungan para sa mga estudyante at kabataan. Permado na ang kasunduan sa pagitan ng DOLE at DepEd para suportahan ng Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL program. Layo nitong matulungan ang mga estudyanteng nahuhuli sa pagbabasa, math at siyensya mula kindergarten hanggang grade 10 habang binibigyan ng pansamantalang trabaho ang mga kabataan. Ang lagdaan ay pinangunahan ni Labor Secretary Bienvenido E. Laguesma at DepEd Secretary Sonny M. Angara. Gagamitin ng DepEd ang mga benepisyaryo ng Government Internship Program at TUPAD bilang pagsuporta sa mga gagawing tutor at support staff sa mga estudyante. 150 milyong piso ang inisyal na pondong inilaan ng DOLE para sa mahigit 2,000 benepisyaryo ng programa mula Agosto hanggang Disyembre. Layon sa pagpapatupad na bigyang prioridad ang mga lugar na mataas ang antas ng kahirapan, unemployment, at social exclusion. Ayan, isang magandang inisyatibo po ito, no, ng pagsasanib puwersa ng DOLE at DepEd para makatulong sa basic education learners, gayon din po sa mga kabataang naghahanap ng trabaho. Yes, Ma'am Len. At ngayon naman po, no, nabanggit nga po natin kanina, pag-uusapan na po natin itong Benteng Bigas Meron Na o BBM na proyekto po para sa ating mga minimum wage or earners. At para bigyan po tayo ng mas maraming impormasyon tungkol po dito sa programang ito, kasama po natin muli ang ating Officer in Charge ng Bureau of Workers with Special Concerns, Director Lailani M. Reynoso. Magandang umaga po, Director Lailani. Magandang hapon po sa inyo lahat, Dear Len and Ma'am Carla. Yeah. Ayan, magandang hapon, Ma'am Lani. Oo nga, magandang hapon, Ma'am Lani. Talagang iyong opisina, maraming no? Ay, Ma'am, maraming... Magandang hapon po.
Ayan, mag-hi po tayo ulit, Yan. ma'am. Dear Lani, magandang hapon po. Welcome po ulit dito sa Dole at your service sa Bagong Pilipinas. Okay, magandang hapon po sa lahat. Magandang hapon, dear Len and Miss Carla. Maraming salamat ulit at nandito ulit ako after a week lang. It's our pleasure, ma'am. Yes. Thank you po muli Director Lani for para po dun sa pagpunta nyo ngayon dito para bigyan liwanag yung Benting Bigas meron na program. At talaga namang napakarami pong programa na sakop ng Bureau of Workers with Special Concerns. So umpisahan ko na, Ma'am Lani, yung ating mga questions. Ano po ba talaga itong Benting Bigas meron na program for minimum wage workers? And paano po ito naiiba sa ibang ayuda o programa para sa mga manggagawa? Okay. So, ang Benting Bigas meron na ay isang inisyatibo na inilunsad na ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang magbigay ng abot-kayang bigas sa mga Pilipino. Hindi lamang sa mga manggagawa o minimum wage earners, kundi sa vulnerable sector tulad ng mga benepisyaryo ng 4Ps, senior citizens, mga persons with disabilities at solo parents. Bahagi ito ng Rice for All nationwide program na pinangungunahan ng Department of Agriculture, DOLE at iba pang mga ahensya. So ang programa ay naghahatid ng bigas sa halagang 20 pesos bawat kilo at naglalayong mapagaan ang pasanin ng mga mamamayan ng kanilang household at mapatatag ang presyo ng bigas sa buong bansa. So dito sa Benting Bigas meron na program, ini-ensure na yung bigas ay affordable, accessible, and available doon sa mga nagnanais na makakuha, lalo na sa ating mga minimum wage earners. So, parte po pala siya, ma'am, ng isang mas malaking programa, yung Rice for All na program. Pero, Dear Lani, ano po ba yung naging inspirasyon o dahilan kung bakit nagkaroon po ng convergence ito nga sa programa na to, yung DOLE, tsaka po yung Department of Agriculture? Okay, so, kung titingnan natin, ang pagkakaiba nung itong Benting program, Benting Bigas program, sa ibang programa ay itong inisyatibo na to ay para sa manggagawa at mas particular to sa mamamayang tao o sektor na nahihirapan sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, gaya ng mga manggagawa nga na nabanggit ko. So, sa kasalukuyan, bahagyang bumaba na yung inflation rate, di ba? Mula sa 1.4% noong Abril, naging 1.3 na lang naman siya noong buwan ng Mayo. Ngunit hindi pa rin natin maitatanggi na ang mga manggagawa ay hirap pa rin sumabay sa inflation rate. At sa pamamagitan ng programang ito, yung Benting Bigas meron na, natutulungan natin ang mga manggagawa upang makaipon ng kaunti at mapagaan ang budget nila para sa mga pangunahing pangangailangan, lalo na yung bigas. Pag mura po yung bilihin, Dear Len, Dear Lani, mas napupunta po sa ibang mga pangangailangan. Yung matitipid nila. So, dun sa katanungan mo kanina, Ma'am Carla, so, yung ang programang ito, DOLE at Department of Agriculture. So, nagpapakita to ng pagpapalakas ng koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno bilang bahagi ng mas malawak na sama-samang hakbang upang magtulungan sa pagresolba ng mga issue, lalo na itong pagtaas ng presyo ng bigas. So, hindi lang Department of Labor at Department of Agriculture, sumasama rin talaga yung iba pang mga ahensya para magtulong-tulong dito sa programa na ito. Yes, kasi parang ngayon po, Dear Len, Dear Lani, parang yung direction natin, convergence na po talaga. Yes. Whole of government approach. Whole of government approach na siya. At saka yung pinag-uusapan natin kanina na sinasabi ni Derlani na yung nahihirapan doon sa mga gastusin. Although yung inflation rate, pero syempre kasi hindi lang naman din sa natin, inflation rate lang ba? Gaya ngayon, merong gulo, no? Na sa gitnang silangan, sa Middle East, which is affected pa rin tayo because of the fuel tumataas yung price sa world market. Yun. So, malaking tulong. Bagay. Yes. Money for malaking us, bagay para sa mga minimum wage earners na anong tawag doon sa Tagalog, focusan naman ng DOLE. Kasi pagdating sa ibang agencies, yung kanilang mga beneficiaryo naman ay yung base naman sa kanilang mandato. So base naman sa mandato ng DOLE, yung minimum wage earners naman ang ating tinitingnan.
Ayun. So, ang question, next question ko po, Ma'am Lani or Derlani, ano, sino po ba yung pwedeng makinabang sa programang ito? And lahat po ba ng minimum wage earners ay sakop nito? Okay. So, dun sa nasimula pa lang, 'di ba? Sinimulan yung programa. So, hindi lamang minimum wage earners talaga yung maaring maabot ng programa. So, pati yung mga mamamayan naging parte ng mga marginalized na sector sa pamamagitan ng programa ng Department of Agriculture at pakikipagtulungan natin sa iba't ibang ahensya ng gobyerno upang ma-scale up o mapalawak talaga yung programa. So, pangunahing layunin ng programang ito ay maabot ang 15 million household o katumbas ng approximately 60 million na Pilipino sa taon ng 2028. So, syempre, unti-unti siya talaga pero ang habol talaga maging sustainable ito. Hindi lang yung pag-umpisa lang na makapagbenta pero sustainable na magawa ang pagbebenta o pagbili ng bigas. So ang target talaga dito, yung pati mga local government unit ay maging parte ng malaking misyon na ito na mapababa talaga yung presyo ng bigas. So ito yon, maraming tayong sinasakop na mapoprovide ng murang bigas na ito. At saka ang kagandahan din nito, Ma'am Lani, no, yung mga magsasaka na ano po ng na yung pong mga nagtatanim ng bigas o ng palay, no? Sila na po yung kukunan natin. Kaya magiging kumbaga parang yung cycle na natulungan mo ang minimum ay yung ibang beneficiaries bukod sa minimum wage earners, pati yung mga magsasaka ay natutulungan ng programa. Dahil doon tayo sa kanila kukuha ng produkto. Parang ripple effect, ma'am. So, tinatarget natin minimum wage earners pero at the same time, yung mga ating magsasaka, natutulungan din po natin. Ayan. Pero speaking of sustainability po, Dear Lani, gaano po ba karaming kilo ng bigas yung ibinibigay po o pwede pong bilhin ng ating mga minimum wage earners under po dito sa programa na ito? At gaano po ba sila kadalas pwedeng makabili? Ayan. So, ang isang beneficiaryo per household, kasi ang target ito per household siya, ay maaaring makabili ng 10 kilos na bigas kada buwan. So, at pwede pang tumaas, depende sa availability ng supply. So, alam naman natin, ito yung demand, ito yung supply. Siyempre, alam natin, marami talagang yung demand, walang usapin dyan. Marami tayong nangangailangan. Pero siyempre, nagpa-prioritize din naman tayo. Pero, yun nga, yung nabanggit ko, yun yung 4 o 5 yung minimum wage earners, na ito muna yung naging priority. Pero eventually, lahat ng sector, yung mga vulnerable groups, mapasama na siya as priority. Kumbaga po ngayon, minimum wage earners muna, pero unti-unti, kumbaga. Pero kasama na po yung yung 4Ps. Yes. Binanggit ko kanina, yung person with disability, senior citizens, kasama mga na po vulnerable sila. groups po natin. Kasama sila. At yung minimum wage earners na. In a few years time, makakasali na pala ako doon. Oo, kasali na rin tayo, ma'am. Tsaka yung solo, pinanggit nila, solo parents din eh. Siyempre, alam naman natin, kasama pa rin sila. Marami din po silang issues talaga yung mga solo parents. So, makakatulong din po ito sa kanila. Malaking bagay. So, paano naman po kami, pati ako. Paano po naman makakasali ang isang manggagawa sa Benting Bigas Meron na Derlani? And paano po ba yung proseso nito? Okay. So, maliban sa paglulunsad ng programa, yung mga benting bigas na ito, pwede siyang bilhin o mabibili siya doon sa Kadiwa ng Pangulo outlets, o mga Kadiwa ng Pangulo store, meron doon. Pero nung June 13, di ba, yung June 16, nagseremonya signing ang Department of Labor and Employment kasama ang Department of Agriculture, yung ating dalawang kalihim, butihing kalihim, na ang DOLE kalihim natin na si Bienvenido Laguesma at saka yung DA kalihim natin, si Sec Kiko. So nagkapirmahan sila para dito sa Kadiwa ng Pangulo para sa yung wage earners din. Sinama na to parang pagtulong. Kasi yung sinign na yung MOA signing na ginawa para sa mga Kadiwa stores na binibigay natin sa mga asosasyon o labor unions, yun. Pero sinasama na rin, kasama na ngayon dito na maging outlet na itong mga Kadiwa ng Pangulo na ito doon sa pagbebenta ng benting bigas. Diba? Yun na yung pwedeng maging So parang ang sinasabi mo, Ma'am Lani, yung beneficiaries po ng DOLE doon sa tupad at livelihood ay magiging parte ng Kadiwa ng Pangulo. Kumbaga, sila doon, magiging parte sila ng Kadiwa ng Pangulo, pero beneficiaries po ng DOLE. Tama po ba intindi ko? Paring ang nangyayari po, di ba, yung Kadiwa ng Pangulo
partnership ng DOLE at saka DA. So yung mga tinitinda di po ba sa kadiwa ng Pangulo, pwedeng galing ito sa mga farmers natin, di ba? Meron silang mga produkto. Pwede din yan sa mga DILP beneficiaries naman natin na meron tayong mga tinulungan sa kanila na gumagawa din sila mga produkto na pwede nilang ibenta. Tapos yung mga tupad naman natin, nakakatuwang sila. Bakit? Sila yung pwedeng tumulong sa pag-aayos, paglilinis, o sila pwede maging sellers, di ba, na doon sa mga kadiwa ng Pangulo stores o outlets. Ayun. Kaya, kumbaga, binanggit natin kaninang convergence, nangyayari na po siya talaga, yung convergence na pagtutulungan. So, yung produkto po doon sa livelihood program ng DOLE, si kadiwa po yung magiging pwede rin ano siya, nila. pwede Kumbaga, seller and distributor. Yes, pwede din nilang ibenta doon. Basta naka-coordinate din siya, nakalista siya as accredited na supplier ng DA. Ayun, So, supplier. Okay. So, iba't ibang programa, ma'am, no, nagsasama-sama para mas ma-achieve po natin yung talagang goal natin dito, which is lahat tayo aangat. Lahat babangon yan. Pero saan-saan po ba, Dear Lani, ito naipatupad o nailunsad na? Meron po ba tayong mas palawakin pa yung programa na ito? Noong June 13, yun yung nag-launch talaga tayo ng pagbebenta nitong benting bigas, di ba? So, about 38 kadiwa ng Pangulo sa site sa Metro Manila, sa Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. So, meron naging available siya. Pero isinagawa din naman ito noon sa iba-ibang rehiyon. So, nagkaroon ng pagbebenta ng benting bigas. Katuwang yung mga employers at saka yung mga union kasi sila yung unang naging mga beneficiaryo. Kaya nung June 30 na ito, nang nilunsad ito, about 16,128 minimum wage earners sa 100 establishment sa buong bansa ang nabigyan ng serbisyo. Nakabili ng tigsa 10 kilo ng bigas. But this was during the, ma'am, no? Yung parang ceremony. Nung June, yung pasimula nung June 13. Pero continuous yung, sabi nga natin, yung sustainable nito, yun yung talagang gagawain. Hindi siya pang isahan lang na aktibidades, kundi tuloy-tuloy po yung pagbebenta ng 20 pesos na bigas. Hindi siya yung ngayon lang, tuloy-tuloy po siya. Since nabanggit nyo kanina, Ma'am Lani, yung sa launching, kung ako po ay isang minimum wage earner, paano ko po ma-avail yun? Paano po yung proseso? Diretso po ba ako na kay DOLE magpapalista? Paano po yung magiging kanya para po makasama siya doon sa programa? Sa pasimula po, 'di ba, ang nagbibigay po sa atin, ang source kasi natin ng bigas, 'di ba, yung bigas kung saan kinukuha to, Farmers Cooperative Association, mga local supplier, binanggit niyo po sila. Yun to yung mga nagbibigay ng supply ng bigas. Subsidy po nito shared by the Department of Agriculture tsaka FTI. So, kaya nagiging 20 na lang yung halaga kasi subsidized po siya ng Department of Agriculture tsaka FTI. So, ang naging proseso po nito na kapag identify po tayo ng mga establishmento, partners natin na may mga minimum wage earners. Tapos, ang ating pong mga Department of Labor regional offices coordinate po sa kanila, and then ni-refer po sila dun sa saan kukuhanin yung supply ng bigas na ito through DA at FTI. So may delivery po, ganon, nag-deliver dun sa establishmento kung saan yung pasimulang makakabili ng benting bigas yung So 10 kilos po yung nakuha ng mga minimum wage natin. So ina-identify po ng DOLE at ng DA ang establishments na may minimum wage earners at itong mga minimum wage earners ay makakasali na. Opo, tama yung po ba? makikipag-coordinate po. Sila po makikipag-coordinate. So, maaring tayo makipag-coordinate o maaari din sila yung makipag-coordinate sa ating tanggapan kung paano makaka-avail sa Department of Agriculture o sa DOLE. Pwede po yun. So, may role din pala, ma'am, yung ating mga establishments. Opo, yung mga employers. Employers. Para siguro, kumbaga, ma-validate talaga na minimum wage earner siya. Kasi si establishment ang nakakaalam kung minimum, dahil siya yung mapasweldo, di ba? Tama po. And Director Lani, gaano po naman karaming minimum wage earners yung nakinabang na sa programa at gaano pa po karami yung inaasahang maabot ng BBM na program? Ako, marami pa pong minimum wage earners ang pwede. Pero yung sa simula po natin, ang more or less sa estimate na natulungan natin, mga 16,126 po
Yung sa June 13 po natin na nasimulan. Sa buong bansa po ito? Buong bansa po siya. Okay. Opo. Medyo malaki na din siya. Kasi Isang daang establishmento, 100 establishment pa lang 100 naman po ito. establishments ang na-identify. At meron na pong ibang na-identify na sa susunod Ngayon na po, mga meron na pong susunod na phase. Sa July po ang alam ko, and then susunod po September. Basta sunod-sunod po yan na ayusin po siya. Pagtutulong-tulungan. Kasi yung coordination din talaga sa supply Kasi ang sabi ko nga kanina, yung demand nandyan. Hindi naman yan mawawala. So yung supply, ensure na andyan lahat yung supply. At sinabi naman po ng NFA, kung saan tayo kumukuha ng bigas, merong supply. Nandyan naman po siya. Available naman Commit siya. naman sila. Oo, yes. Meron So, naman po silang ayusin lang bilanggit. talaga. Para Yes, hindi ano na ngayon, Dear Lani, Dear Len, no? Last week na po ng June. So, next month, pwede na sila ulit bumili ng 10 kilos. Dahil Oo, monthly. At pwedeng dagdagan, sinabi naman pwedeng madagdagan, basta't may availability ng supply. Pero syempre, nilagyan lang muna ng 10 kilos para lahat, mas maraming makaabot sa mas marami. Oo, mas maraming mag-benefit. Ayan, yung nabanggit nyo po, Dear Lani, no, nung ating launching nung June 13, nationwide po ito. So, kaugnay po niyan, meron po tayong mapapanood ngayon kung paano pong konkretong nakatulong yung Benting Bigas Meron na sa buhay po ng ating mga kababayan. Ipi-play lang po natin yung iba't ibang mga testimonials na nakuha natin from our beneficiaries kung paano ba talaga nakatulong itong Benting Bigas program sa Benting Bigas Meron na program sa kanila. Masaya po ako at dumating na po dito sa atin yung 20 pesos na bigas. Napakalaking tulong po para sa mga mamayang Pilipino at kami, mga pamilya na bumaba ng presyo ng bigas na 20 pesos lang. Ang bigas na binibili ko po is 44 ngayon. Kung dumating na yung 20 na kilo ng bigas, nakamenos po ako ng 24. Sana po sa DOLE, sa agriculture, at kay Mr. President, sana po tuloy-tuloy na po itong magandang programa nito. Yung Benting Bigas na yun, as in, sobrang malaking tulong din talaga. Kasi magkano ba yung isang kilo ng bigas ngayon sa market? Mga 40, 45. So, sa bahay din kasi, ano po kami, 7 po kami doon sa bahay. So, as a minimum wage earner is mabigat din yung 40 pesos per kilo ng bigas. Lalo na malakas kami na kumain sa mga alaga pa. So, malaking tulong po talaga ito. Sa ating mga bisita mula sa Department of Labor o DOLE at Department of Agriculture DA, maraming salamat po uli sa inyong walang tipong pagsusuporta sa amin. Ang inyong pong pasensya ay napatpatunay sa pamahalaan kaibat na manggagawa sa kanilang hanap buhay pagbabuti na kanilang pamumuhay. Ang inyong programa, Abokasya, ay malaking tulong, may siguro kapanal ng bawat Pilipinong manggagawa. Ayan, no, narinig po natin yung ating ilang mga manggagawa at isang I think union leader po yung isa, no, yung huli nating napakinggan tungkol sa kanilang sentimiento po dito sa ating Benting Bigas at medyo warming, ma'am, no, sa heart na naririnig natin na talaga pong nakakatulong yung programa po sa kanila. Kasi kanina, no, yung sinabi niya na from 44 pesos to 20. More than 50% yung na-discount niya dun sa 20 pesos na bigas. Malaking bagay talaga yung Benting Bigas Meron na program. Ayan. Yes, at talagang ma'am, yung pag tumataas kasi yung bilihin, yung ibang mga bilihin, diba? Nagkakaroon tayo ng budget for others. Other needs po ng ating mga households. At minsan na itatabi mo pa yon para sa ibang pangangailangan. Savings po, diba? So, Dear Lani, tungkol naman po sa ibang programa ng DOL, Workers Welfare and Protection Cluster na tupad, no? Ano naman po kaya yung latest update sa bilang ng mga beneficiaryo at halagang naipamahagi po ng Department of Labor and Employment? Okay, sa yung taon po ng 2024, ang natulungan po natin na tupad beneficiaries, meron po tayong about 4,760 Mali. 4 million. 4 million. 4 million. Pala, hindi pala 1,000. Namali lang po. 4,760,552 pong benepisyaryo ng tupad.
So, ngayon naman po, yung January to May pa lang po. 2024. Noong 2025, ngayon po, halos magkakalahati pa lang ng taon, about 830,260 beneficiaries na po ang nabigyan natin sa tupad natin, sa tupad program, amounting to more or less 5 billion na po yung ating napamigay na amount ng pera, yung sweldo nila na natatanggap sa tupad. Ang dami pala last year, no? 4 million, ma'am, no? And gaano po ano yung halaga nung naipamahagi po dun sa tupad last year, ma'am? Kung meron ka pong data ngayon. Okay. About 25 billion po yun. 25 billion. So, 25 lahat billion yan po, ay more or napunta less, sa ang pangangailangan. Yes. Tsaka, ito yata, last year po yata, Ma'am Lani, yung maraming bagyo na dumaan. Yes. Ano? Opo. Especially sa Region 5. Yes. No? Nandyan din, Kaya ma'am, yung oil kasi spill. yun naman oil spill, oo. Kasi yun naman po talaga yung pangunahin kung bakit nagkaroon tayo ng tupad program sa Department of Labor and Employment. Nung sinimulan po ito, dahil sa pagtugon doon sa, kung naalala nyo po yung undoy, yun po yun. Doon po nagsimula siya na ma-implement yung tupad. Para tumulong doon sa mga napinsala ng bagyo. undoy. Yung flash flood po ito na talagang binabaha, ang dami po talagang napinsala. So yun pala, ma'am, yung naging simula ng tupad. And then eventually, lumaki na lang po yung programa to include yung mga na-displace. Parang naging regular na siya ng programa dahil nakita po yung pagtulong nito, yung nabibigay nitong tulong sa mga ating mga nangangailangan ng mga beneficiaryo. Especially our workers, ma'am. Malaking bagay din siya kasi doon sa clearing operations pa lang, ma'am, 'di ba? Yung mga halimbawa 15 days, yung kapag ng baha, yung mga nagkalat na puno na mga debris, yun yata yung pinagmulan nung Opo, yun talaga yung nangyari noon that time, parang clearing operations kasi yun ang nangyayari, 'di ba, pag may pagbagyo, may pagbaha, ang dami, ang kalat talaga. So yun yung nililinis ng ating mga tupad beneficiaries. Pero ngayon, nagkakaroon na ng mga developmental approaches na sa tupad kasi nga dahil sa convergence, marami na po tayong convergence na nangyayari sa iba't ibang ahensya. So may sample ko lang, mayroon na tayong lawa at binhi. Kasi with DSWD. So sa lawa at binhi na ginawa ito dahil pagtugon doon sa naging issue natin ng El Nino, diba? So yung lawa, gumagawa ng parang improvised na lawa para makatulong doon sa mga irrigation para sa tanim. Tapos yung binhi naman, pagtatanim talaga ng mga gulay, hindi lang basta dati kasi nagtatanggal lang tayo ng mga damo-damo. Ito naman, nagtatanim. Kasi yung gulay na inaani nila, na ibebenta rin ito, additional income pa rin to sa ating mga beneficiaryo. Yes. So, yun lang, example lang yun ng isang convergence. Pero marami tayong convergence sa iba't ibang ahensya na sa ating programa ng tupad at maski sa DILP. Kaya po yung mga sa ating mga taga-subaybay po, ma'am, nung mga nagsasabi na yung ating mga tupad beneficiaries nagwawalis lang. Hindi po yan totoo, no? Kasi may mga nakakatulong po talaga natin yung ating mga beneficiaries pagdating sa mga clearing operations, sa mga community works, 'di ba? At nasabi nga po ni Director Lani yung pagtatanim, paggawa ng mga irigasyon ng mga lawa, ganyan. Tapos naging katuwang na rin natin sila with DepEd sa Brigada Eskwela. Ayun, isa pa yun, ma'am, recently. And then, kanina po, binanggit naman yung latest na share sa atin, yung bagong MOA na pinirmahan po ng DOLE at ng DepEd, yung pong tutors, di ba? So, kasama yung GIP doon, kasama din yung mga tupad beneficiaries na pwedeng maging tutor for 90 days. So, ito po yung mga emerging na pagbabago sa konsepto na itong tupad ay naglilinis lang at nagawa. Hindi po. Speaking of naglilinis, ma'am, kasi since ito na tayo dun sa panahon na medyo wet season na, tag-ulan na, yung tawag din, prevention para dun sa baha, yung paglilinis ng mga kanal, estero, kasama din yata siya, no? Yes, opo. Kasama at po kaya yun. sila meron mga protective, ma'am tawag dyan? PPEs na. Ayun, yung PPE. Susot silang bota. Para para protektado. Yes, protected din. Kasi sa DOLE, diba, talagang tayo, concerned din tayo sa occupational safety and health ng ating mga manggagawa. Maski sa ating mga tupad beneficiaries. Ayun.
Pero ma'am, ito laging tinatanong to sa atin, no? Wala lang to sa ano natin, pero laging tinatanong, paano ba ma'am nakakapag-apply, nakaka-join yung ating mga manggagawa dito sa Tupad program? Okay. So, gusto nilang malaman yan lagi, ma'am. ang pinaka anong qualification para ka Yes. maging Tupad beneficiary. So kasama ka sa disadvantaged sector, unemployed, walang pinagkakakitaan, o minsan na-displaced o Wala ng underemployed. Okay. So ang Tupad ay 10 days to 30 days or ngayon pwedeng 90 days. Depende sa work program na isasubmit. Okay. So minsan pang 10 araw lang yan, minsan pwedeng pang 20 araw. So kung ano yung work program na isasubmit, kung saan sila mai-involve, ano yung gagawin nila, yun yung nagiging basihan kung ilang days sila magtatrabaho. At ang bayad natin, minimum wage. Kung Yun, saan minimum wage rehiyon talaga siya nagtatrabaho. Yes, kung saan At rehiyon. yun yung pinakamataas. Kaya ko yung mga Minimum Tupad wage. workers po natin dyan, no, na hindi nakakatanggap ng minimum wage, hindi po yun tama. Dapat minimum wage po. tama. At hindi rin 800 katulad Hindi ng rin 800, na kumakalat sa fake news, no? Yes. Wala pong katotohanan yung 800 pesos. Yan po ay bahagi na rin po sa atin ng ating Undersecretary Benjo Santos and Benavides dun sa isa natin na kampanya, no, advocacy. Wala pong katotohanan yung 800, wala pong katotohanan yung iba na magpapalista po kayo sa kanila para po maging beneficiaryo po ng Tupad. Yeah. Ang ina-identify po talaga ng barangay ito, Ma'am Lani, ano? Pwedeng sa barangay, sa LGU, Local government units po. Meron tayong mga Tupad coordinators. Ayun, may Mabanggit lang. Tupad coordinators Ano yung purpose na po. ng bakit tayo may mga Tupad coordinators? Siyang nagbabalidate at nagbe-verify. Ayun. O binabalidate po natin to, hindi at alam po na minsan lang po sa isang taon pwede kang maging Tupad beneficiary, isang beses isang taon, maliban kung magkaroon lang sakuna, sabihin magkaroon ng pagbagyo, pwede kang umulit, pero once in a year lang naman po talaga ka na pwedeng maging Tupad beneficiary. Pero yan naman po ay para mas mapalawig yung programa, Yes, mas marami tayong matulungan. At saka kasi kailangan naman din yun. Yes. No? Merong, kumbaga sabi nga ni Ma'am Lani, may sakuna or ano. Pero Ma'am Lani, matanong ko lang, sa isang bahay po ba, ilan ang allowed na magtupad? Para kasi may nagtanong sa akin yan na dapat po isa lang. Oo, isa lang. Isa lang po sa isang household. Ayun. Meron kasing mga nagtatanong na meron daw mga households na dalawa yung nakakapagtupad sa kanilang bahay. Sa isang bahay lang. Isa lang po. Tapos hindi po pwede yung mga talagang exempted po na hindi pwedeng magtupad yung mga volunteers natin sa barangay, yung mga tanod, hindi po talaga natin alam yan, yung mga barangay. Kasi po, syempre, nakakatanggap na sila ng mga allowances, di po ba? So talagang hindi po sila napapasama. Para malinaw lang po. Ayan. So, tandaan po nyo, isa lang sa household. Pwede pong dumalawang isang tao sa loob ng isang taon, provided kailangan po sila ng kanilang komunidad para po magtrabaho, para makatulong sa ano po ng kanilang community. At merong mga disaster, sakuna na nangyayari po sa kanilang lugar. Kung merong sakuna. Pero kung hindi naman, isang beses lang. Ayun. Ayan, so ano naman ma'am, no? DILP naman. Meron pa tayong isang programa, livelihood program naman po ito ng Dole. Pagdating naman po dyan, Derlanis, ilan naman po yung natulungan at magkano din po kung may data po tayo, magkano na po ba yung halagang naipamahagi natin under our Dole Integrated Livelihood Program, ma'am? Okay. So, doon naman sa Dole Integrated Livelihood Program natin, ma-share lang. So, tatlo to, di ba? Meron tayong formation, enhancement, and restoration. Pag formation, nagsisimula pa lang, tumutulong na tayo doon, na nais sila magkaroon ng negosyo, magpapasimula, yun yung formation. Pag enhancement, meron na silang existing, pero may kulang pa kasi. May kulang na, siguro, capital or mga gamit para lalo pang ma-enhance yung kanilang simulan. Restoration, kapag meron na tayong tinulungan pero dahil nga nagkaroon ng sakuna, pero lalapit ulit sila sa atin dahil paano naman po kami na kumikita na sana pero dahil nga sa sakuna na namatay po o nawala yung aming So tumutulong po ulit tayo doon. Noong 2024 po, about 124,742 po yung ating mga beneficiaryo. So about 2 billion po yung ating nabigay na pagtulong sa kanila. Ngayon po, yung January to May 2025, about 20,950
2 na po na beneficiaryo natin sa DOLE Integrated Livelihood Program at about 297 million na po yung naitulong natin sa kanila. So marami-rami yun, Carla, kasi hindi tayo magko-concentrate dun sa 200,000 na number ng beneficiary. Yung natulungan nung 220,000 kasi kung business yan, pwede siyang mag-employ, 'di ba? Makakaano siya makakatulong din siya dun sa kanyang in-employ para magkaroon ng trabaho. Ayun. Yan So, na naman may yung rippling ripple effect. Yes, totoo yun. Yan ang gusto natin. Oo. Para maging yung community, maging sustainable yung kanilang paglago. At yan, ma'am, inaano natin yan. Ina-award natin yan, di ba? Opo. Hindi natin binibigay yung kabuhayan natin sa pera. Hindi siya financial na perang inaabot, kundi sa pamamagitan ng mga raw materials, equipment. So ito na mismo yung binibigay natin sa beneficiaryo natin. Oo. Dahil noong mga dati na nai-implement tayo, talagang pera yung natatanggap, hindi po na ipamimili. Di po ba? Yun yung nangyaring rason kung bakit naging raw materials, equipment na yung pinamimigay natin sa ating mga beneficiaryo. Siyempre kapag minsan kasi tatagal na ako sa BRW that time. Yung BRW kasi ito yung Bureau of Rural Workers pa po siya. Ganun yun pera yung inaabot namin, pantulong. Pero isa yun sa nakita nung nag-assessment, nag-evaluate, mas maganda na gamit na talaga ibibigay. Yung pagsisimula ng business. Pagsisimula na ng business. Para Kasi hindi magamit sa iba. Hindi mo naman kasi pagka biglang, kailangan. May pangangailangan. Yun. Kaya yun po yung naging rason kung bakit ngayon raw materials, kaya equipment, meron mga tayo pangailangan. mga photos, ma'am, no? Pag karinderya business, talagang Kompleto, binibigay natin. yes. Mga kawa, ganun talaga, pangluto, kaldero. Na mga beneficiaryo din naman natin nag-identify. Ganun po yun. Ayun, Kasi, sila ang namili. Yes, sila po yung namimili. Kunyari, ito yung naisip nila na pangkabuhayan, sila din na maglilista ng mga bagay na kailangan nila. Hindi po yan, kumbaga may business planning po tayong ginagawa na tinutulong din ng DOLE. Nakasama po doon sa natin. Sa pang-technical na assistance na binibigay natin. Yung pagpaplano at lahat na po ng unti-unting preparasyon para sa paghawak ng negosyo. Ayun. Hindi naman nagbibigay lang po tayo basta-basta. Pine-prepare po natin ng ating mga beneficiaryo. Nasa ganun talagang Speaking of beneficiaries, Ma'am Lani, sino-sino po ba yung pwede dito sa DILP? At ano po yung mga pinamamahagi natin dito? And magkano po yung katumbas na halaga na pwedeng makuha ng ating mga beneficiaryo o ano po sa gobyerno? Okay. So, binanggit ko na kanina na pwede po kasi maging beneficiaryo yung individual or group or association or organization. So, sila po yung pwedeng lumapit sa atin para dun sa livelihood assistance na kailangan nila. Binanggit ko na kanina, pwedeng formation siya, enhancement siya, o restoration. So, kung formation, minsan, kung ano yung nais nila, like, pag individual, mostly ang lumalapit sa atin, minsan yung alam nila, kung ano yung business alam nila, minsan na yung sari-sari store, retailing, rice retailing minsan ang mas marami kasi yung bigas talaga kasi hindi yan. Tuloy-tuloy yan Hindi yan pagkain kasi yan, di ba? Meron din yung negosyo sa kariton tayo. Pag negosyo sa kariton, pang-enhancement naman to. Meron existing na kasi sila pero nahihirapan silang magbenta o magtinda dahil, di ba, yung mobility, nahihirapan. So, ito, kariton. Nagbibigay tayong negosyo sa kariton kung saan ilalagay nila yung produkto nila. Lalagay nila kung nasaan. Mobile yun. So, makakang sila. So, ito yun. And then, ang atin, tumaas po ngayon yung binibigay natin. Isabihin, maximum po ito. Hindi naman necessary na. So, naghahalaga po ng 50,000 for individual. Pero ito po yung sinasabi namin, maximum base sa proposal na isinasubmit. Kasi hindi naman, maximum po yung 50,000 per individual. Kung yung halaga ng na-identify niyang livelihood assistance sa kailangan talagang halagang 50,000, yun po yung pamimili natin, halagang 50,000 na matatanggap niya. Pero kung ang kailangan lang hindi naman ganun, depende pa rin po sa proposal na isasubmit nila. So, depende pala yung halaga sa proposal na sinabit so, kung nila. ang pagkaka-compute o pagkaka-identify ng DOLE ay ito ay 25,000 lang, pwedeng 25,000 Opo, kasi lang. mas marami pong matutulungan. Pero kung talagang pero ang maximum po natin, 50,000. 50,000. So, kung 50,000 talaga, yes, 50,000 per individual. At maaari po sa group naman, about 3 million. Pwede din po. 3 million halaga. Kung
talaga, pangmaramihan kasi to, organisasyon group, kasi yeah. to. So, mas malaki po. business. Depende rin sa bilang nung nandoon na miyembro ng organisasyon. Pero sa organisasyon po, ilan ang minimum na 20 po, di ba? Sa isang okay. 20 to 25 So, 20. po. 20 to 25 Kailangan naman po talaga dalawa. eh. Halimbawa pong ako ay gusto kong mag-avail nung nung inyong programa ng livelihood. Kailangan po ako at ang mga kasama ko ay hindi bababa sa 20 katao. Tsaka registered po kayo. Ayun. Di ba? Hindi naman hindi po pwede na grupo na sasabihin kami ay grupo pero hindi naman po rehistrado. Yung parang magbubuo ka lang para makalapit. Tinitingnan din po natin yan sa DOLE. Sabihin, dapat narehistro sila, registered sila, maaring sa atin as Rural Workers Association, pwede silang registered din sa atin as union, pwede rin registered sila sa SEC, kooperatiba sila, nalalapit sa atin. Hindi yung binuo lamang para dun sa para makapag-avail. makakuha lang na avail. Pero saan po kaya kami makakakita, Ma'am Lani, ng mga requirements? Kung halimbawa po sa isa ang nakikinig po sa atin ngayon ay gustong mag-avail ng livelihood program, saan po sila pwedeng pumunta? O ano pong website ang dapat nilang puntahan para po makita nila yung mga requirements po na kailangan nilang ayusin at kumpletohin para po maka-avail ng livelihood program? Sa website po ng Department of Labor and Employment at sa meron mga po regional, sila. sa atin po sa Bureau of Workers with Sa Special ating mga Concern, regional offices. pwede rin po sa mga iba't ibang regional offices natin. Then pwede naman din po silang lumapit na sa pinakamalapit natin mga provincial field office, di po ba? At lagi kong binabanggit, yung mga peso po natin, yung mga Public Employment Service Office po, alam na alam po yung ang linkage po ng DOLE at ng peso ay matatag po yan at talagang solid na. Maaring lumapit kasi yung nasa mga LGU natin na mga may peso, sila po, alam na alam po ng mga peso yung programa ng Department of Labor and Employment. So maaari po silang lumapit. So klaro yon kung saan sila pwedeng magtanong, mag-avail, no? Mga regional offices natin, mga field offices, provincial offices, peso din, at yung kanilang mga website, ang regional offices website. Baka pwede rin sila magtanong doon sa Facebook account ng ating mga Pero tingnan nyo lang po muna mabuti kung talaga pong legitimate yung pagtatanungan ninyo. Opo, tama po. So bilang pagtatapos po, Ma'am Lani, ano na lang po yung mensahe natin sa ating mga taga-subaybay? Lalo na po yung napag-usapan natin, no, yung mga programa po ng DOLE BWSC. So, Ma'am Lani? Okay. Muli po, ang Department of Labor and Employment po, nandito po kami lagi para tumulong sa bawat mamamayang Pilipino. Katuwang po kami ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, kasama ang aming kalihim Bienvenido Laguesma, na ma-implement po lahat ng programa, mapaabot po sa lahat, dahil ang sinasabi po lagi natin, walang maiiwanan, lahat ay kasama sa lahat ng programa na ini-implement ng Department of Labor and Employment. So, nandiyan po yung aming mga tanggapan. Bukas po ito sa lahat ng nangangailangan. Lapit lamang po tayo. Magandang araw po sa lahat. Ayan, maraming salamat pong muli, Officer in Charge, Lailani M. Reynoso ng ating DOLE Bureau of Workers with Special Concerns. At syempre, no, ma'am, lagi namin kayong ini-invite at lagi nyo kaming pinapayagan na pinapaunlakan na makapanayam kayo. So, thank you very much po. Ayan, so bago tayo tuluyang magtapos, Carla na Ma'am Lani, meron pa po tayong isang good news na makakatulong naman sa ating mga kababayang OFW. Ang ulat po ay mula kay Denzel Sandigan. Mas matibay na reintegration program inilunsad para sa OFWs. May bagong pag-asa para sa mga overseas Filipino worker na tuluyang umuwi sa bansa. Isang mas pinatibay na reintegration program ang inilunsad para sa kanilang muling pagsisimula. Sa ika-30 anibersaryo ng Migrant Workers Day nitong ika-7 ng Hunyo, formal nang nilagdaan ang Joint Memorandum Circular na nagtatatag sa National Reintegration Network o NRN para sa mga OFW at kanilang pamilya. Layunin ng NRN na pagsamasamahin ang serbisyo ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang mas mapadali ang pagbangon ng mga OFW mula sa kanilang pagbabalik. Kabilang narito ang tulong pangkabuhayan, job referral, health services, skills training, AICS at maging ang murang gamot at bigas mula sa BBM program. Ang hakbang ay alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong araw ng paggawa.
Palakasin ang suporta sa mga OFW sa pamamagitan ng sama-samang aksyon ng gobyerno. Kasama sa mga lumagda ang 16 na ahensya ng gobyerno, kabilang ang DOLE bilang co-chair at ang Department of Migrant Workers sa pangunguna ni Secretary Hans Leo Kakdak bilang chair ng network. Ayan, at dito na nga po nagtatapos ang ating diskusyon sa araw na ito. Para naman po sa iba pa nating mga kamanggagawa na may tanong kaugnay po sa labor and employment, tumawag lang po kayo, DOLE Hotline 1349 o sa inyo pong mga landline or mobile phone. Okay. Maaari din po kayo mag-send ng email sa hotline 1349 at dole.gov.ph o magpadala ng direktang mensahe sa official and verified Facebook page ng Department of Labor and Employment. Ayan, at patuloy nyo pong subaybayan yung Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at Radyo Pilipinas World Service sa ilalim po ng Presidential Broadcast Service. Ako pong muli, Carla Sandiego Malabana ng DOLE IPS. Ako naman po si Len Pineda mula sa Department of Labor and Employment. Taus-puso po kami nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay nitong nagdaang 5 buwan. Gayon din po sa PBS sa pagsuporta po sa aming mga programa at pansamantala po muna kaming magpapaalam sa ere. Pero wag po kayong mag-alala dahil magbabalik pa po kami sa inyong mga telebisyon at radyo. Hanggang sa muli, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon, Pilipinas.